Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko sa Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Father. Ngayon po ay Lunes, sa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Sa ating po mga pagbasa, parehong kaso ang inilalatag na dapat nating matutunan, ang kaso ng pakikiapid. Sa unang pagbasa, itong si Susana ay pinagbibintangan. Hindi naman talaga siya nakiapid, pero dahil dun sa dalawang hukom na may pagnanasa sa kanya na hindi niya pinagbigyan, kaya gumawa ng kwento na paratangan ang babaeng ito na nahuli daw nilang nakikiapid. Hindi lang nila nahuli yung lalaki dahil mas malakas daw sa kanila, kaya itong si Susana na lang ang kanilang iniharap para hatulan ng kamatayan. At sa Ebanghelyo, mayroong mga iskriba at mga pariseyong nagdala kay Jesus ng isang babaeng nahuli ding nakikiapid. Pero pasalamat na lang sa unang pagbasa, mayroong Daniel na nagtanggol sa babae para palitawin talaga kung totoo ba o imbento lang ang paghatol ng kamatayan dahil nga sa pakikiapid. Sa Ebanghelyo, naririyan si Jesus na nagtanggol, naging tagapagtanggol dito sa babaeng ito na nahuling nakikiapid. So may pagkakaiba lang dahil sa unang pagbasa, hindi naman totoo, gawa-gawa lang yung kwento. Sa Ebanghelyo, maaring totoo na nahuling nakikiapid ang babaeng ito. So ayon sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, ika-6 na utos, huwag kang makikiapid. Pero ang utos na to ay applicable sa lahat, babae at lalaki. Yun nga lang, sabi nga para bang may bias. Bakit puro babae lang ang kinakasuhan ng pakikiapid? Nasaan yung lalaki?
kung talagang nahuling, nakikiapid, bakit hindi iniharap maging yung lalaki? Naintindihan po ba? Kasi malinaw naman na sinabi ni Jesus na hindi rin kita ahatulan, pero yung kasunod, umayo ka, huwag ka nang magkasala. Naintindihan po ba? So maganda siguro mapagnilayan din talaga natin na wala sa atin ang kapangyarihang humatol. Bagamat, responsibilidad natin, paalalahanan ang bawat isa sa uri ng pamumuhay na lalo na kung ito ay salungat sa utos ng Diyos. Pwede lang natin sabihan, huwag kang makiapid. Pero wala sa atin yung paghuhusga o paghahatol. Kasi po pwede nga, di ba? Bakit ba nakikiapid? Halimbawa lang sa babae po, sa standard kasi ng lipunan natin, di ba, no? Ang madalas nakikiapid, babae. Bakit natututong pumatol ang babae kahit sa may asawa na? Una, for security, para mabuhay, sa pangangailangan, para mga ganitong bagay. Ulitin ko po, no? Hindi katanggap-tanggap ang ganyang uri ng pamumuhay. Ayon sa utos ng Diyos, yan ay paglabag at mortal na kasalanan. Naintindihan po ba? Okay. Pero inuunawa natin at binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na ma-realize niya ang kanyang pagkakamali at huwag na itong uulitin. Na siyang ibinibigay naman ng Diyos para sa lahat. Kasi hindi man pakikiapid ang kasalanan natin, lahat tayo ay may kasalanan. Kaya nga sabi ni Kristo, sino man ang walang kasalanan, siyang maunang bumato. So, meron bang sa atin ang walang kasalanan? Ulitin ko po baka mamaya sasabihin ninyo, pwede naman pala kasi lalo na sa panahon ngayon, di ba, parang proud na proud pa ang mga tao na ipangalandakan sa buong mundo, ay nakikiapid ako. Alam na natin, buong mundo alam na may asawa yan, pero pinapatulan mo pa. Na parang napaka-proud na natin at wala na tayong sense of sin. Na normal na lang, na ninonormalize natin na makisama o makiapid. So, ulitin ko po para lang mas maintindihan natin. Ang kasalanang pakikiapid ay pagpatol sa isang taong may asawa na. Ibang usapin yung pagsasama na wala pang asawa. Kaya nga may tinatawag, di ba, na pre-marital sex. Sex outside marriage ay itinuturo din ng simbahan na yan ay kasalanan. Kasi ngayon nga din, isa sa mga ninanormalize natin, basta't nagsasama na, ang feeling natin mag-asawa na. So, kung hindi yan kasal, hindi yung bigat ng pakikiapid ang kasalanan niyan. Naunawaan po? Yan. Kaya sana po, no, hindi naman binabago ni Jesus. At hindi sinasabi ni Jesus na okay lang yan. Pero binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang bawat isa na sinasabing, umayo ka, huwag ka nang magkasala ulit. So, kung sino man, no, sa mga nasa online, sa mga nasa abroad, minsan ang sinasabi ninyo, malungkot mag-isa, kasi yung pamilya ninyo o asawa ninyo nasa malayong lugar, natukso lang. Ang Diyos ay mapagpatawad kung hihingi tayo ng tawad at sisikaping baguhin o iwasto ang nagiging pamumuhay natin, laging handang magbigay ng pagkakataon ang Diyos. Kaya naman natin mabuhay. No? Halimbawa lang po, no? Kaya mo mabuhay kahit walang lalaki.
Kaya mong mabuhay kahit wala yung babae. Sa konteksto po, no, na sasabihin nyo kasi, malungkot walang kasama sa buhay. Pero tingnan niyo yung may mga asawa, malungkot pa rin ang buhay, di ba? Tama ba? Sa mga may asawa, na sinasabi kasi, di ba? Malungkot mag-isa, kaya patol ka na lang ng patol. Pero yung mga may asawa, malungkot ang buhay. So, nasaan talaga, di ba? So, kaya, ang buhay natin, ang kaligayahan natin, ay nasa Diyos lamang. Kung binigyan ka ng partner, kung binigyan ka ng makakasama sa buhay, pasalamatan mo ang Diyos. Kung hindi ka man binigyan na makakasama sa buhay, mas magpasalamat ka sa Diyos. Wala kang sakit ng ulo. Amen?